Ay, magandang gabi mga boss. Oy, salamat sa tumadagdag subscriber, no? Ah, pag-usapan nun natin yung ginawang pagsuko ni Bong Revilla, no? Tsaka mamaya, at topic pahulog natin, anong uring nilalang si Auntie Claire, no? Pwede ba siyang maging presidente? Mamaya, magkulabuto tuloy tayo, no? Pag-usapan natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kasama ko rito si Chief PNP General Nartates. Si John B. ko to, 193,000 views. 7 hours ago ito. Siguro napanood nyo ito. Mamaya bibigyan lang tayo ng reaction dito. And si Head ng CIDG, si General Morico. Andito po kami para bigyan ng clarity ang voluntary surrender ni former Senator Ramon Bong Revilla. Nag-surrender po siya kagabi between 8 and 10 p.m. Nasa Facebook Live pa yon, so makikita niyo naman. He was duly processed. He was read his rights. He was made to go through the entire process kung paano tanggap ng isang voluntary surrender. So ngayon, pagkatapos ng lahat ng bagay na to, inayos namin na lahat ng firearms licenses niya. Pinasurrender namin ng mga long firearms dito sa Camp Crame. And we are now ready to bring him to the Sandigan Bayan. Sumurrender na di ba? Bakit inano pa lahat yung firearms ni Bong Revilla? Anyway, baka yan ang proseso, di ba? Pero mahigit 20 yata yung mga firearms ni Bong Revilla na parang nirevoke na yung license kaya kinuha na yung kanyang mga baril. Ano? Sinuko naman ni Bong, di ba? Teka, bakit ba yung tatanong lang, bakit yung mga baril ni Duterte may 300 bago siya bumaba, nalisensyahan lahat yun bakit yun hindi nyo pa kunin at baka makamatay pa yan? May mga kilalang mga killer yan mga yan di ba? May mga kilalang assassin yan, baka magamit ng mga assassin yung mga baril ni Duterte na yan, mga high power pa naman. Hindi nagbabaril ng basta-basta si Tico, kaya di ba? Dapat yun din, DLLG, pasurrender nyo na. Wala naman ang gagamit doon sa, baka magamit pa ni Inday Sayad yun. Dahil nga may mga kilala silang mga, dito, mga assassin di ba? Batayan nyo ba kasing ano yung Duterte? Tuloy. Saan sila ang magdidesisyon kung saan siya i-detain? Wala na po sa kamay namin yan. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng... siguro napanood nyo na yan. No? Yun lang ang aking reaction dyan. Sinuko na. At saka alam nyo mga friend, sana lahat yung mga mawabisyo ng warrant of arrest, sana mapanood to ng abogado nitong si abogado ni Atong Ang, na hindi ka parang sa ilalim ng o sa kuweba ka nang galing at ang payo mo sa yung kliyente, wag sumuko, no? Bagay, matanda ka na nga Kita ko matanda na itong abogado ni Atong Ang nito o kaya yung payo niya, mukhang payo ng nawawala sa sarili, no? Baka nag-hallucinate na, no? Warrant of arrest nga, maliwanag, tatanda mo ng abogado, yan ba ipapayo mo sa kliyente mo? Hindi naman nagalusan si Bong Revilla. Tsaka alam mo, Utorne, kung wala kasalanan yung kliyente mo, mas malaking bagay yung voluntary surrender. Kasi pag hindi ka sumurrender, wanted ka na. May patong na sa ulo yung kliyente mo, 10 milyon. Anyway, barya lang yun. Pwede niyan doblehin yun. Tsaka malaking bagay nga Pero sabi nga ni Bong Revilla, wala raw siyang kasalanan. Tama lang na sumuko ka. At patunayan mo sa korte na wala kang kasalanan. Ganun lang yun. Yung attorney naman nito si Atong Angot iba naman ang pagka-attorney nito. Kaya ngayon nalalagay si Gago sa baka filean siya ng disbarment kasi saka nakakita ng may warrant of arrest, papayuhan mo yung magtago. Talaga, di ba?
Dito na tayo kay ano mga friend. Sana ganyan din ang gagawin nila Jinggoy kung sakasakali. O may court. Kayo di ba dati sumuko naman na kayo na nung panahon ni Pinoy, di ba? O napagkukulong kayo, di ba? O nakalaya naman kayo nung panahon ni Digong. O di ba? Ganun lang yun. Di ba? O punta na ho tayo kay Atty. Claire. Sa Quezon City ho, sa Payatas, doon makukulong si Revilla. Oo, pero nagwo-worry yung kanyang abogado na baka masasama siya sa ordinaryong prison eh. O baka may bigla raw may magwala, baka masaktan. Ang daming recoditus, no. Pag talagang honorable ang makukulong, di ba? Pag mga ordinaryong tao, wala namang ganyang klaseng seremonyas, do, di ba? Kaya kumisan maganda talagang maging politiko kung kaya mo, no. Kasi nga honorable ka, maski na pagdakip sa'yo, honorable pa rin ang pagdakip, di ba? Hindi ka nasasaktan. Ordinaryong tao lang meron ka lang binabaril na lang dami ng panahon ni Dudugong, dami namatay. Wala nang due process, di ba? Pero sabi ni Bong Revilla, wala raw due process. Binigay na nga sa lahat yung due process eh. O, di ba? Anong due process kaya hinahanap ni Bong Revilla, mga friend? No? Pinasagot siya. Inaral yung sinagot niya. O, di ba? Nakakita ng probable cause itong ombudsman nilagay na sa Sandigan Bayan, di ba? Ganun due process na yun. Ano pa ba due process hinahanap naman ito si Panday? Ito. Gaano kayaman si Claire Castro? Ito meron ito one day ago na 27,000 views. Kaya intereso ko rito Kasi, iniisip ko, kung ito makakalaban ni Sayad bilang presidente, at kung ito ang mamanukin ng administrasyon, at kung ito nga ang the chosen one ni God, pwede yata Pakinggan nyo kung gaano kaayos ang babae na to, si Atty. Claire, si Auntie Claire, ng buhay ni Undersecretary ng Presidential Communications Office and Press Officer ng Malacanang Palace na si Atty. Claire Castro. Siya si Clarissa Claire Angeles Castro C. Chong o mas kilala sa tawag na Claire Castro. Siya ay pinanganak. Ako mga friend, yung gandang-ganda ako sa tawa nito, yung sa hagik-gik niya, oo. Talagang kung ikaw siya ang kalaban mo, mapipikong ka talaga. Anyway, sana, Lord, guide niyo po si Auntie Claire. Baka ito na ang the chosen. Tingnan niyo kung gaano siya katindi, Noong June 27, 1969, dito sa Pilipinas. Si Claire ay nakakuha ng kanyang Bachelor of Arts in Political Science degree mula sa University of Santo Tomas at kalaunan ay nag-proceed ng Bachelor of Laws degree. Siya ay nakapagtapos ng cum laude. Siya ay may hawak din na master's degree in law. Bilang isa... Puta, mabigat yung makakalaban ni Sayad Pag ito ang dark horse, napakatanga naman ng tao pag natalo to sa pagiging presidente. Pag tumakbo to kung si Sayad lang ang kalaban cum laude dito Si Sayad ba ano ba? Pero masipag si Sayad, nakikita ko yung mga TikTok niya, namumulot ng basura. Nagtatanim ng puno. May mga ganun o mga photo ops niya, may mga ganun. No? Ang bigat pala itong Atty. Claire, Ang lawyer, si Atty. Claire ay merong sariling private law office. Siya ay naging head o president din ng Integrated Bar of the Philippines na nasa chapter ng Caloocan, Malabon at Navotas. Sa kanyang karera bilang isang radio host at podcaster, previously, si Atty. Claire ay nag-host ng legal advice radio show na Usapang de Campanilla sa DZMM. Siya ay isa rin sa mga naging 3 co-hosts ng ABS-CBN live talk show na 3-in-1. Anong mga to, Mga credential to, nakampucha. Niwala sa kalingkingan nito si Sayad dito, ba? Pero magaling si Sayad magmura ng putang
meron ako assassin, dyan yan, ha? O, tuloy natin kay Auntie Claire. Previously, siya ay nakasulat din ng isang kolom para sa Abante. Si Castro ay naging co-host din sa Usapang Batas segment sa DZXL News at nagpapatakbo ng kanyang YouTube podcast Batas with Attorney Claire Castro. Siya ay nakapag-handle ng trial work, legal aid at community legal cases. Ang kanyang public presence bilang isang lawyer ay ang naging dahilan para siya ay makilala hindi lamang sa courtrooms, pati na rin sa mga ordinary Filipinos na naghahanap ng legal advice. Ang legal career ni Attorney Claire ay nag-reflect ng kanyang commitment sa justice, legal education at accessible law services. Ang tema na nagdala sa kanyang media at public service roles. Sa kanyang pagsusulat ng column sa newspapers at tabloid sa Abante, siya ay nagbibigay ng legal insights, commentary at opinions. Sa kanyang podcasting sa YouTube, sa Batas with Attorney Claire Castro, sa platapormang ito, siya ay nagsasalita patungkol sa legal developments, political issues, social concerns at current events. Sa paraan niya na ito ay para mas madali lang maintindihan lalo na ng mga non-lawyers. Sa pamamagitan ng kaniyang media career, si Attorney Claire Castro ay nakapag-build ng bridge sa pamamagitan ng complex legal issues at ordinary citizens. Kaya naman, siya ay nakilala bilang ang abogada ng bayan. Isang lawyer na nagsasalita hindi Si Sarah ba? Ano ba ang pagkakilala kay Sarah? Ha? Spoiled brat ng bayan. Ang layo, mga pre na, mga ka-warriors, oo. Umaasa talaga ako. Ito ang dark horse, ha? Malay mo, tinawag ka na nga ni PBBM, di ba? Para tulungan ng bansa, ang bayan. Malay mo, biglang sabihin naman ni PBBM na susuportahan ka namin. Ikaw ang aming gagawing kandidato sa pagkapangulo. Hindi malayo, Walang dinastiya. Malinis talaga. Tingnan mo. Marami pa lang sa courtrooms, pero pati na rin sa radio, TV at online platforms. Ngayong nakaraang taon lamang 2025, isang major role ang nag-shift na nagdala sa kanya sa National Public Service. Si Attorney Claire Castro ay na-appoint bilang Undersecretary ng Presidential Communications Office o PCO noong February 20. Tignan niyo yung galaw ng kamay ng Panginoon, Kung saan siya pinunta, hanggang nakarating siya ng Malacanang na ni sa guni-guni. Hindi niya pinangarap. Tsaka yun nga, nung in-offer sa kanya yung posisyon na yan, sinabi naman niya, hindi niya kara-kara tinanggap. Humingi pa siya ng guidance kay Lord. Nagdasal pa siya bago siya umuo. For 2025. Sa parehong araw, siya ay nagtook ng oath bilang press officer ng Malacanang Palace. Ibig sabihin, siya ay naging isa sa mga chief spokespeople ng President's Office o naging tagapagsalita ng Pangulo. Kabilang sa kanyang duty ay ang leading press briefings, communicating government policies and positions to the media and public, managing official statements, and acting as link between government and citizens sa pamamagitan ng media. Sa labas ng law, media and politics, si Claire Castro ay isa ring asawa at ina. Siya ay kasal kay Charlton C. Chong at meron silang 2 anak. Para sa privacy, hindi ko na ipakita ang kanilang litrato. Though siya ay natatrabaho sa high-pressure roles at media, nababalance pa rin niya lahat ang kanyang family responsibilities, pati na rin ang kanyang public career. Marami sa mga netizens ang nagtatanong kung gaano nga ba kayaman si Attorney Claire Castro. Ayon sa ekensolo.com.ng, ang estimated net worth ni Attorney Claire Castro ay umabot na sa $600,000 or mahigit kumulang tumataginting na 35 million pesos. Ang biography Puta. 35 million pesos? Aba.
kapresyo lang yata nung Rolls Royce ni Diskaya yan. Mas mahal pa yung Rolls Royce ni Diskaya, di ba? 40 million yata yung Rolls Royce ni Diskaya, yung may payong. Oh, mahirap ka pala, Atty. Claire. Hindi ka papayaman kumpara kila Diskaya, yung mga kontratista, Eric Yap, Saldico, barya lang siya, no, mga friend, no? Hindi ko siya magnanakaw, eh. O, di ba? Lord, Atty. Claire, baka ikaw na. Tuloy. Fee ni Attorney Claire Castro ay nagmatter sa iba't ibang dahilan. Accessible legal voice, bridge between people and power, female leadership, versatility, at public service spirit. Umani ng sari-saring reaksyon online ang pahayag ni PCO USEC Attorney Claire Castro matapos niyang ihambing si Vice President Sara sa manikang si Chucky. Ngunit ayon sa mga komento sa social media, mas nakikita raw nila ang pagkakahawig ni Castro kay Chucky. Naku naman. Ngayong January 16, 2026, ang representative na si Leandro Laviste ay nag-file ng libel complaint laban kay Attorney Castro. Patungkol ito sa kanyang remarks sa solar energy company na funded mismo ng Batangas 1st District lawmaker. Ano ang masasabi niyo sa video na ito? Mag-comment at mag-subscribe para palaging updated. Yun lang yun, mga friend. Ha? Ang lupit ng credential nito. Ha? Kung ganyan kalindi ang credential ng isang alanganin siya sa Senado. Tsaka walang bahid ho ito, eh. Wala. Para sa inyo, mga friend. Tanong. Pakishare nito. Itong vlog na to. Karapat-dapat na ba ito? Kung si Sara Duterte lang ang makakalaban nito sa pagiging Pangulo, one-on-one, Malayong-malayo. Ito hindi wala talagang pinis na pinis, eh. Pati bunganga niya, wala, eh. Oo. Tsaka pag nagalit siya, nasa lugar. Kagaya nung pinakikita na bully daw siya dahil inaresto yung kanyang kliyente. Ano sabi niya? Wala akong warrant of arrest. Tsaka kung mauulit yun, senaryo na yun, yun din ang gagawin ko. Sabi niya, di ba? Ito si Bong. Magandang gabi po, mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to na walang takot. Yeah. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano nararamdaman ko sa totoo lang. Siyempre malungkot ko. Napakasakit po para sa akin Sakit talaga yan. at para sa aking pamilya. Lamang po, maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Kung sakaling hindi na Yun lang yun, mga friend. Kung wala kang kasalanan, tutulungan ka ng Panginoon Diyos. Diba? Kaya lang, tama yung ginawa mo. Sumuko ka. Kasi kung hindi ka sumuko,
Anong klaseng wala kang kasalanan? Ayaw ka sumuko, di wanted ka. Di ba? Oh. Di ka gaya ni Atong Ang. Oh, ha? Sabi ng abogado niya, wala raw kasalanan yung kliyente niya. Pero pinagtatago niya. Kung di ba naman, gagot kalahati naman yung abogado mo. Oh. Di ba? Oh. Kagaya ni Senadora Laila de Lima, oh. Wala talaga siyang kasalanan. Oh, na-dismiss. Pero nag-ano na siya. Nag-ano siya. Dapat nga, balikan niya na yung mga nagpakulong sa kanya eh. Lalo yung Department of Justice. Ba yun? Si Piluka. Oo, na bata ni Digong. Limutan ko yung pangalan nun. Yung Department of Justice na ano, na hawak ni Digong. Oo. Wala pang binabalikan si Senadora Laila de Lima eh, sa mga gumawa sa kanya ng mga kahayupan na yan eh. Pati yung mga nagtistigo eh, na mga nag-recant eh, di ba? Dapat yun, balikan yun eh. Oo, di ba? Oo. Pero hindi kumukupas ang ano ni Bong Navarro, magaling pa rin magdrama. Pero ganyan na ganyan siya, di ba? Pag sa mga pelikula, magaling talaga siya, di ba? Anyway, kung talagang totoo ka, paliwanag mo sa korte, di ba? Bato, di ba? Marami pa yan. Sana ganyan din gawin nung mga dadating pang ano naman yan eh. Yung mga wala akong kasalanan, alam ng Diyos, bukang bibig na ho yan ng lahat, halos ng kriminal. Lahat ho ng mga may kaso, lahat ho yan. Yan no, isasabi niyan. Wala akong kasalanan, alam ng Diyos. Wala akong problema sa kanilang gamitin ang Panginoon Diyos eh. Mapagtakpan lang ha. Meron ba namang walang kasalanan na nagtatago? Di ba mga boss? Pero meron din ganyan eh, kung tutuusin mo. Yung walang kasalanan pero nagtatago. Yung bang maraming ganyan. Mostly yung mga mahihirap na tao. Maski na walang kasalanan, nagkakaroon ng kasalanan dahil walang pera para ilaban yung kanyang sarili pagdating sa korte. Yung mga napagbintangan lang, pero nandoon nakakulong. Walang pera eh. Sabi nga ni Justice Rimulya, yan judiciary na yan, corrupt din. Hindi ho tayo nagsabi yan, si Justice Rimulya, mga boss, di ba? Hindi lang sa legislative, maski sa judiciary, nandyan din ang korupsyon, di ba? May corruption din. Paano yung corruption? Di ba? Yung mga nagagapang, mga gumagapang daw, ganun, di ba? Di ba, sabi nga ni John Vic, silang araw, ginagapang 1 billion, 2 beses na inoperan sila ng 1 billion, ha? Para ayusin ang kaso, di ba, mga ganon, ganun kalupit ang pera ni Satanas, di ba? Galing sa illegal, kasi nila itapon yan, di ba? Mga boss. Sana nagustuhan niyo ating topic ngayon, mag-collab na po tayo, no? Basta, ako, umaasa ako, baka si Anti-Claire ang dark horse. Kailangan pa bang isipin yan? Kung magwa one-on-one si Claire, Anti-Claire at saka ito si Anti-Sayad. Apakatanga mo naman kung iboboto mo si mga China, mga credential nito si Sayad, mga China, mukhang may tililing, may kilalang mga killer. Yung pamilya, puro mga anak ang putya, walang matino yata, puro mukhang adik mga pamilya, mukhang adik. Di ba? Ano pa? Yung tatay nila nandoon sa dahig, crimes against humanity, di ba? Bato, sumuko ka na, Bato. Pero natimbrihan kasi si Bato eh. Kaya lang na. Magkulab na ho tayo. Dapat to si Bato, isumpa ng PMA ito eh. Di ba? Mantakin mo gaano kahihiyan yan.
Hindi ka pumapasok, sumusweldo ka, pati yung opisina mo, dapat ipadlock na yun, palayasin na doon lahat yung mga empleyadong nandun. Dahil malabo naman na talaga ito si Bato. Sumuko pa. Wala pa nga warrant of arrest. Sinarinig lang niya kay ombudsman nga meron na siyang warrant of arrest. Hindi na nagpakita sa Senado. Mantake mo. Ang putang ina. Mantala yung mga empleyado, pag nag-absent, no pay. Woo! Gusto kong masalakot itong Joel Villanueva, sa totoo lang. Galing umarte. Pati Diyos. Dala-dala talaga. Nang galing. Pangpamas. Yan ang gusto kong mayari. Yan ang pero kung wala pa, tsaka to si Chis Escudero, tindi rin. Pero mukhang Kalati Baya, shout out. Kalati, tawa-tawa. Sa wakas, i-impeach na si paring Blenglong. Niya, ang buhay nga naman. Oo, i-impeach niyo na ang ungas na weak leader na yan. Di naman, nagpapahuli nga siya ng ng mga magnanakaw. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Librado Ludovico. Blessed Monday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ano nga kaya si Auntie Claire ang gagamitin ni Lord? So, hindi malayo yan. Hindi malayo yan. Ha? Sana ito makarating kay Atty. Claire to. O itong mga ganitong vlog. Oo, ha? Para makapag-prepare siya, ha? Hindi mo alam, ha? Kalat niyo. Retarded talaga si Solar Boy. Kinain niya ang kanyang sariling tae. Genius my ass. Ang kulang-kulang na yan. Genius my ass ang kulang-kulang na yan. Putya. Kung hindi kawatan, kulang-kulang naman. Ang nasa gobyerno natin, yari tayo dito. Ay nako. Kalat niyo ulit to. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless kalat niya. Kalat niya naman, paano? Ano ba Kasani? Ano ba Kasani? Paano naman magkakatupalo at unahin ang dapat unahin? Natutulog si His Excellency sa talahiban, patumpik-tumpik at pakadyot-kadyot lang. Ang tao na hindi kalat ni. Maghintay tayo, no? Maghintay tayo, friend. Basta yun nga. Basta ako ang deadline ko rito kalat ni. Pag nakatakbo yan si Sayad, wala talagang sinabi ng administrasyon na to sa mga Duterte. Oo. Yun lang yun. Sa katakot-takot na kaso na yan, tapos makakatakbo ng presidente. Ay, nakambuta, patay tayo dyan. Librado nito. Karox, habang nariyan, ang vote counting machine ni Kumolekta, ni Hilo Garci, delikado ang laban. Dapat ibalik na lang sa manual counting. Hay nako, Pilipinas. Bakit hindi pa malusaw yung Kumolekta building? Chupista Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Naku, kuya, diyan ka po nawa ba magdilang anghel na si Atty. Claire ang maging presidente. Si Auntie Claire, Atty. Claire. Totoo. Alam mo ako, mga friend, pag nababanggit ng dila ako, nangyayari. Yung nangyari kay Ka-Percy, pagkamatay niya, pinag-uusapan namin ni friend Amy Bingson niya, na delikado ka ako to, tao na to, dahil malupit bumira eh. Oo. Kaya nga si Atty. Claire, dating sinabi ko na rin, sana mali ako. Sana wag. Oo, Lord. Diba? Mamaya tumawag sa akin si friend Amy. Karaoke. Niya. Tutulog ako eh. Gabi kita si Percy Lapid eh. Karaoke. Pinatay na si Ka-Percy, pinag-uusapan lang natin. Ganun. No, talaga. God knows. JTV, good PM Tol. Yung attorney na nag-file ng impeachment kay BBM, same lawyer na nag-file ng disbarment kay Glenn Chong.
na kalaban ni BBM. Oh. Maraming nagsasabi yan, tol, na parang itong drama lang, mga ganon. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Sa mga ka-warriors, hanip naman at naawa pa pala itong si Libiste kay Auntie Claire. Ipamimigay daw niya ang ibabayad sa kanya ni Auntie Claire. Isa pang nahawa na sa sakit ng pag-iisip itong kongresista na ito. Nadikit siguro to kay Sayad. Totoo yan. David Ali Mendoza ulit ito. Karox, no contest naman po kung sakaling may debate ulit sa 2028 presidential election. Sigurado di naman aatin niya si Sayad kung kakandidato yan, ha. Oh, yun nga, ha. Pero hindi ako maasa dyan. Dahil yun nga, pag yan ay nakatakbo, inutil itong ano na to. Itong administrasyon na to. Totoo lang. Tangina, nakatakot-takot ang kaso. Ha? Impeach na nga yan, eh. Sinalo lang ng Senado, eh. Tsaka nung Supreme Court, di ba? Oh. David Ali Mendoza ulit, oh. Karox, tama po kayo. Wala tayong magagawa kapag niloob ng ating Diyos sa ayaw at sa gusto natin, matutupad at matutupad ang mga kagustuhan niya. Sinabi mo pa. Tsaka, alam mo, David, tayo dito sa mundo, may kanya-kanya tayong guhit ng palad. Hindi mo yan pwedeng baguhin. Maniwala at hindi. Ha? Na may mga nangyayari na yan, oh. Magsisilbi sila sa demonyo, masarap ang buhay nila. Ngayon, ayun, kulong. Ha? Shirley Jaser, oh. Ang gulo talaga, Karox. Bakit si BBM ang ma-impeach? Dapat si Mary Grace Piatos ipa-impeach. Pa-impeach nila. At kasuhan yung lumustay ng 51 billion na pera ng taong bayan. Dapat nga, yun nga, dapat, eh. Ewan nga ba, eh. Bakit ganito, eh? Oh, liwanag noon. Yung mga Mary Grace Piatos, yung ninakaw yung asa ng 51 billion, yung kinasok pulong na ginugulpi niya yung bugaw. Wala, eh, walang umaandar. Disbarment na sinampaniga doon. Wala, eh. Walang gumagalaw. Kasong sinampa ng NBI dito kay Sayad. 3 beses pinatawag sa NBI, walang kwenta. NBI nagpapatawag, bali wala, eh, di ba? Tapos pumunta sa yung budget niya, pinapyas sa Kongreso, pagdating sa Senado, dinagdagan pa ng 100 milyon dahil kawawa, naaawa sila kay Sayad. Akamaw tayo na, ano? Kalat ni mamaya, si kalat ni naman bibira, eh. Shirley Jaser, oh. Attorney Claire Castro, tumakbo ka na ng 2028 for senator para lalo silang manggigilit or mainggit sa'yo. Hindi pwedeng senador, Friend Shirley. Presidente. Kalaban si Sayad, one-on-one. Friend Shirley Jaser, saan ka lalagay? Naman. Sam AJ, shoutout. Karox, ingat, darating na yung reyna ng impyerno at sambahin ng DDS, Chucky Sukran. Ishala. Friends, Hermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. At sa pamilya ni friend Shervin Sapeda dyan sa ibang bansa. Sabi ni friend Shervin, pagpalang buhay po at matahimik na mundo. Ang pagbati, may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Impeachment na naman daw, Sir Rox. Wala na talagang magawang matino itong mga kontrabulate ng mga ito, ano po, Sir Rox. Mga kulaoy, manungan kayong lahat magsiinom ng kumbantrin, ano po. Puro kayo, dagdag sakit ng ulo, mga pinutukan kayo ng lintik. Hindi na nga magkamayaw, di na magkaalaman kung alin ang uunahin, santamakmak na, puro anomalyang nakawan, mga puganting nagsipulasan na at mga di na malaman kung saang lungga nagsisipagtago, Laguna. At yung iba naman, mga pusakal na magnanakaw at talaga namang akala mo habang panahon silang may proteksyon ng kanilang mga
ninakaw na kwarta ng bayan. Bakit di yun na maging misyon ninyo na mga pinutukan kayo ng lintik at ng magkaalaman yung mga angas ninyo na kayo talaga is may silbi para sa bayan? Aber, puro kayo paandar, puro mga ang angas. Pwede ba ha? Parang awa nyo na. Huwag nyo nang agawin ang aming trono, ang pagiging siga. Nasa amin pang mga kabitenyo ang bandera. Kaya tantanan nyo kami, okay? Maawa kayo kay Muning. Kahit ganyan yan, na masyado nyong binabatikos, at least gumagalaw at nagtatrabaho yan. At tama naman talaga si Xerox. Bakit nung panahon nga naman ni Digonggong, di kayo nagsi-agklas ng ganyan? Doon sa panahon na yon, ang sandamakmak ang patayan, dito patayan doon, nakawan dito, nakawan doon. Nasaan kayo noon, mga buwisit kayo, aber? Nilusob na ang pesting yawang Panginoon ninyo, ang bansang Pilipinas. Nilublob na ng pesting yawang Panginoon ninyo ang bansang Pilipinas sa kumunoy at anomalya at trilyon-trillions utang. Nasaan kayo nung mga panahon na yon? Sige nga mga ungas, aber. Bakit di nyo aminin na mga buwisit kayo na grabe ang takot ng mga lawlaw niyong lubot sa ingkong dutae? Hindi grabe ang takot, nakinabang sila, Tia Deli. Di na nga nakakatulong sa mga kaguluhan at samot-saring balitaktakan sa nagdaang nakawan ng bilyon-bilyon na tinangay ng mga pusakan na magnanakaw sa ating kaban ng bayan. Tas dagdag sakit ulo at perwisyo pa kayo mga Judas, Barabas, Cestas, Demonium Impactum. Manungan kayo magsintino ng mga buwisit kayo. At sino ang gusto nyong ipalit sa pwesto? Yung bardagul ninyong amo na nababalutan ng puro kaitiman ng budi at kawalang yaan sa katawan. Wag na to, solohin nyo kung gusto nyo. Huwag kayong mandamay dahil nasisira ang mga pula namin para makiayon sa mga gusto nyo. Magsiuwi kayo sa inyo at daanin ninyo sa tulog yung pangarap ninyo baka sakali. Sa kabilang mundo, baka sakali sa kabilang mundo ng panaginip nyo, may mapala kayong muta at kulangot. Aleche, tupi, layas, mga buwisit, kinam, galit, Tia Deli. Pastor John Lagon, my friend, shout out ha. Rodelia Alpiloro. Hello po sa Rox at sa mga kabosing. Taktika lang nila yan kasi dating abogado ni Madam Imelda ang naghain ng kaso kay BBM. Sa akin lang po yan ang opinyon ko. Salamat po sa Rox. Daming balita ngayon. May mga naaresto na. Ingat and God bless us all po. God bless, Rodelia. Pwede rin yan, yung yung iniisip mo, Rodelia, pwede rin yan. Hindi lang naman ikaw ang nag-iisip niyan, marami. Oo. Kung yan, abogado nga ni First Lady, pwede. Mary Lebron, shout out na ka. Ted Lebiste, sabi niya. Kala ko bida, kontra bida pala. Yun, ako rin. Si Magalong nun, kala ko bida Yung pala Duterte, puta yan haba. Ay nako. Ted ulit Kung tinuklaw na kasi ni BBM, si Sarang baliw noong isang taon, wala nang panganib sa kanya. Ngayon, si BBM ang nanganganib kung pababayaan pa niya itong matutuklaw siya. Tuklawin mo na, BBM, habang may panahon pa. Huwag ka nang mag-atubili. Alam naman namin kung ano kayo. Yun. 3J Hope, shout out. Hello, Sir Rox. Hi, itong Silipeste, Estelebiste. Pinepeste na naman ang Senado. Ayun naman pala, meron palang kopya ang DPWH sa mga files niya Pati ang Cabral files. So, marami na palang ang nakakaalam. Di wala na siyang maipagmamalaki na siya lang ang may hawak ng Cabral files. Even his own copy is different from the others.
it has no bearing anymore kasi wala na si Cabral plus unauthorized ang pagkuha niya yung files. Oh. Alam mo, pag kinitignan ko yung si Lipeste, puta, kakong klaseng tao to. Parang sabi nga ni Remulla, ni Ombudsman, boy genius, ha? DJ Show pala ito. Kung sakaling umabot na sa korte talaga ang kaso ni Peste, Libiste, mas maigi dahil tsak, mapapahiya lang si Peste. 110 million daw, talagang hilong-talilong na itong batang ito. Nakinig kay Tupacio na isang abogadong Duterte. Anong big case na ba na ipanalo ni Tupacio para malagay sa kanyang resume, ha? Ewan ko kung anong Porping Peña, shout out. Si Rox, yung mga may kaso dapat di na patakbuhin sa susunod na eleksyon. At isa pa, dapat wag patakbuhin ang katulad ni Libiste, Barsaga, wala pang sa wastong edad sa Libiste, 25 pa lang. At pabago-bago patakbo ng isip ng mga yan. Kumulik ang may kasalanan yan Maski may kaso, basta hindi pa raw convicted, pwede tumakbo. Mantakin mong klaseng katwiran yan, putang. Paano ako na-convict? Kagaya ni Digong, pinatakbo nyo. Maski nakakulong sa dahig. Lahat kumilik na to. Dapat yung kumilik na yan. Maril Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga kawarrior. Sure. Sorry, no pansin ang mga congressman ito. Kasi di po ba kuda ni Puno, busy sila. At marami pang dapat gawin nila. Si Atras Abante naman, wala daw ganang karamihan. Ano kaya magpapagana sa kanila? Your guess is as good as mine, ha? Friend Ayo Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, shout out, ha? John Dimango, my friend, shout out. Sabi ni Teresa Mario. True, there's something wrong with Libiste. When he talks, he's all over the place. He should mind his own problem. Can't stand the guy. Teresa Mario. 3J Show po. Xerox, nakakahilong, nakakabanas ang hearing sa Senado. Hindi ko na. Ano bang ending nitong si Lipeste? Talagang pinepeste ang taong bayan sa kanyang mga kasinungalingan. Ayan tuloy. Ang daming nahuhukay na issue ni Auntie Claire. Saka Xerox, hindi na rin bata yan si Lipeste. 32 years old na ang pesting yan. Hindi, 25 lang daw 3J Show Di na yung bata para tratuhin bagito. Kaya mamimihasa Kala niya bata pa rin siya sa pagpapasensyahan. Yung kala niya para si Meow Meow. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, bakit tungkol kay Pulong na 51 billion hindi nila maimbestigahan hanggang ngayon? Talaga naman kuya, anong klaseng justice meron tayo? Bakit nga ba? Para kayo takot na hindi maintindihan, di ba? DJ Show po nito. Sir Rox, yung impeachment case para kay BBM, wala yan. Nang pupulo lang mga yan para may ibang pagtuunan ng tao na imbis na kay Sara Dutz impeachment trial. Saka sabi ni Pulong pakanalang daw yan ni BBM. Ito talaga si Pulong, kakadrugs yan, tuloy nangyayari. Di mo malaman ang totoo sa hindi. At madaling salita, yung impeachment ni BBM, isang sideshow na lang ng mga DDS. Ikaw naman, basta si Pulong ang nagsabi, tsaka si Pulong, alam nila yung mga ganyang galawan. Yan sila Yan sila. 3J Show ulit Itong si Bong Revilla, buti naman at kusang sumuko sa NBI dahil natakot mag-alabato. Mahirap din naman kasing magtago. Di na kasi natuto itong mga gahaman sa pera ng bayan. Di na nga niya naisoli yung mahigit 100 million.
128 million. O baka yan, singilin na ng Sandigan Bayan kay pinasosoli kasi sa'yo eh. Soli mo na, 128 million lang naman. Ano ba sa'yo yan? Nakadeposit sa account niya. Hanggang ngayon, di pa niya sinusoli kahit may court order na. Kaya, ang tadhana ay sadyang kikilos at di sila makakaligtas. Totoo yan, friend. Bong Tupa, shout out. Si Digong, kahit na nakakulong, ginugulo pa rin ang bayan. Di ba kayo nakakahalata? Halatang halata naman, Bong Tupas. Mission accomplished, mga friend. Sana nagustuhan niyo yung natin, topic natin ngayon. Pakishare po nito, not for the views. Sana makarating kay Auntie Claire. Manda ka, Auntie Claire. Hindi mo alam eh. Ikaw na nga nagsabi. Ni sa panaginip, ni sa pangarap, hindi mo akalaing mapupunta ka dyan. Meron pang isang ni sa panaginip. Hindi mo rin aakalain. Malay mo, di ba? Ikaw pala ang dark horse. You are the chosen one. Sabi nga. Huwag mo namang hintayin pang makausap mo, Panginoon. Nakagaya ni Moses. Sinasabi na nga sa kanya ni yung kaibigan niya, yung niligtas niya kay Baka, yung napatay. Joshua, I don't know your God. He knows you, Moses. Alam ko, alam niya yung 10 Commandments. Siguro, hindi lang, siguro, 100 beses ko napanood yan. Bata pa ako. Gustong gusto ko yan. Tsaka yung kantang Footprints in the Sun. Eddie Luna, my friend, shout out Wala kaya tang comment, friend God bless. Good night.